Paano nga ba kikita sa crypto kahit bear market? Kung tahimik ang hype, bagsak ang karamihan, at parang walang gustong bumili. Imagine ang bear market na parang long low tide. Kita ang batuhan, mabagal ang alon, at maraming tao ang nakaupo lang sa baybayin. Pero sa low tide ka rin makakakuha ng tahong at alimango kung marunong ka maghanap. Ito ang panahon kung saan humihina ang ingay, nababawasan ang mga nagpapanggap na eksperto at lumalabas ang tunay na disiplina ng mga seryosong trader at investor. Ang goal natin ay tatlo: protektahan ang capital, gumawa ng maliit pero tuloy-tuloy na cash flow, at maayos na mag-position bago pa bumalik ang high tide. Kung tutuusin, ang bear market ang tunay na exam sa mundo ng crypto. Dahil dito, nadidisiplina ang mga tao na hindi umaasa sa hype, hindi bumibili dahil trending, at hindi basta-basta nagpapadala sa mga influencers na sumasakay lang sa uso. Dito rin natin matututunan kung paano mag-survive at paano kumita kahit walang spotlight. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Una, dollar cost averaging. Ito yung sinasabi nilang backbone ng pag-iipon at disiplina. Imagine ang DCA na parang personal mong paluwagan para sa future mo. Pumili ka ng high conviction assets tulad ng Bitcoin at Ethereum, mag-set ng fixed na halaga at bumili sa pare-parehong petsa every week o every month, ano man ang price. Ang kagandahan nito, hindi natin kailangan hulaan ang tamang timing, hindi natin kailangan ma-stress sa chart bawat araw. Ang kailangan lang natin ay commitment. Kapag mura ang market, mas marami kang nabibili. Kapag mahal, kaunti lang. Pero tuloy ang pag-build ng position. Ang tunay na lakas ng DCA ay hindi magic timing, kundi emotional control. Dahil kapag nasa bull market, ang lahat parang gusto nating mag-FOMO. Kapag nasa bear market naman, parang gusto nating umiwas. Pero dahil may routine tayo, wala tayong pakialam sa emosyon. Routine ang gumagawa ng trabaho, nawawala ang tukso na hulaan ng eksaktong bottom, at hindi tayo napapa-overtrade sa bawat pump at dump. Normally, ang ginagawa ng iba, nagseset sila ng sariling rules like set and forget sa araw ng DCA. Hindi tumitingin sa chart habang nag-e-execute. Hindi nag-o-all in sa iisang araw, at kung may biglaang malalim na dip, nag-a-add lang sila. Kung pasok sa budget, hindi lalampas sa weekly limit. Sa ganitong paraan, nababantayan nila yung risk. Hindi sila sumusugal ng malaki kahit mababa ang price. Sila ay may sistema, at ang sistema ang nagbibigay ng consistency sa mahabang panahon. Lumalabas ang epekto ng average cost at kumakapal ang conviction dahil sa binubuo nilang position. Makikita mo na kahit hindi ka trader, lumalaki yung long-term holdings mo. Ang DCA, ang metronome ng portfolio natin. Kahit anong tugtog ng market, steady ang hakbang. Ito ang strategy na napatunayan sa bull at bear cycles, lalo na kapag ang target naman natin ay long-term wealth, hindi quick flip. Ikalawa, ang staking. Para sa conservative na cash flow habang tahimik ang market, imagine ang staking ay parang pay parking na may resibo. Ipaparada lang natin ang coin sa maayos at kilalang building. Tumutulong tayong patibayan ang seguridad ng kalsada ng network, at kapalit nito may steady reward. Hindi explosive gain, hindi dramatic uptrend, steady, small, predictable reward system. At minsan, yun ang pinakakailangan sa panahon ng bear market. Predictable small income na hindi sumasabay sa emosyon ng market. Sa Ethereum, halimbawa, proof of stake ang takbo, kaya malinaw kung bakit makikita ang mga validator at staker. Hindi ito loto at hindi rin quick flip. Ito ay ambon na dahan-dahang pumupuno sa balon natin. Pero gaya ng lahat ng bagay sa crypto, may dapat tayong bantayan. Bago pumasok, kailangan nating maunawaan ang tatlong bagay. Una, saan galing ang reward at paano kinukompute. Pangalawa, ano ang provider at smart contract risk, lalo na kung liquid staking ang gamit natin kasi may middle layer na involved. Pangatlo, gaano kabilis ang exit o unstake kapag kailangan na natin ng liquidity. Hindi lahat ng staking ay pare-pareho. May lock-in period, may volatility sa token na ginagamit sa staking, at may fees na dapat i-consider. It's case-to-case basis. Yung sa maliit na halaga nagsisimula, inaalam ang terms at fees at binabantayan ng timeline. Ang staking ay hindi para yumaman overnight. Pero kapag marunong tayong pumili ng stable at long-term asset, nagiging reliable source ng extra cash flow, lalo na sa market na wala masyadong galaw. Imagine this is a slow drip na pangdagdag sa cash flow natin habang walang malalaking alon. Consistent na maliit ang kita, pero sa bear season, yun ang punto. Maliit na totoo kesa malaking haka-haka. Ikatlo, trading. Yung mga legit traders, they don't afraid bear market. It's still an opportunity to make money. Hindi katulad ng mga holders, mga investors, spot buyers, kumikita lang
sila kapag tumaas ang value ng coins na hinahawakan nila. Pero pagdating ng bear market, if hindi sila naka-exit properly, then may posibilidad ding maglaho ang profits at maging bato pa. Kaya maraming investors ang natatamaan dito. Hindi dahil mahina ang project, kundi dahil wala silang exit plan. Dito pumapasok ang trading mindset. May plano kahit anong direksyon ng market. Sa trading, we have an opportunity to short the coin. Ibig sabihin sa futures, may kakayahan tayong manghiram para makapaglagay ng short position sa isang particular na asset. Nang sa ganun, kapag bumagsak ang price ng coin, we make money. Kaya kahit bear market pa yan, ang mga skilled trader ay kumikita pa din dito. May mga trader na mas magaling mag-trade kapag bearish ang takbo ng market. Ibig sabihin, dito nila nahanap yung comfortability. Mas komportable sila sa ganitong environment. At may mga trader naman na mas nag-e-excel sa bull market. Kaya it's case-to-case basis. Hindi lahat ng trader ay pare-pareho. May pang day trader, crypto trader, forex trader, position trader. Bawat isa may sariling rhythm, strategy, personality. Meron tayong areas of expertise na kung saan tayo nag-e-excel at madidiscover lang natin yun sa paglipas ng panahon through experience. Kaya nga nabanggit ko sa Beginner's Playbook Trading Course na kahit sino pang mentor ang magturo sa inyo, kahit gaano pa kagaling ang coach, hindi niya maipapasa ang experience na pinagdaanan niya sa trading sa inyo. Experience is non-transferable. Hindi mo matutunan ang gut feel, pacing at timing sa isang video lang. Kailangan mo maranasan ng magkamali, mag-adjust, mag-recover at matuto ng may sarili mong strategy. Marami kasing misconception sa trading dahil na rin sa mga naglipa ng misinformation sa internet. Akala ng iba quick rich scheme, akala ng iba may magic indicator, akala ng iba kapag may premium course, sure profit na. Hindi ganun ang mundo ng charts. Ang trading ay skill, hindi magic. Ang trading ay craft, hindi lottery. Ang trading ay marathon, hindi sprint. At kung gusto mo ng solid foundation, if you want to learn trading properly, especially beginners, makakapag-build kayo niyan sa Beginner's Playbook. Or kung mas advanced, then Crypto ICT Flow sa website. Dito, mas maiintindihan nyo paano gumalaw ang smart money, paano nagre-react ang liquidity, at paano i-combine ang context, bias, execution, at risk management. At the end of the day, ang bear market ay hindi dapat katakutan. Dapat itong gamitin. Ito ang panahon kung kailan pinakamurang mag-build, pinakatahimik mag-aral, at pinaka-safe mag-refine ng strategy. Dahil hindi ka natatangay ng hype, ang bear market ang sandali kung kailan ang mga future winners ay nagtatanim, nagseset ng plano, at nag-i-invest ng oras para sa next cycle. Kapag bumalik ang high tide, doon mo makikita ang resulta ng inyong disiplina.